Ito, nakikita nyo? Yan ang Taal Lake. Ayan po ang Taal Lake. Yung mga Coast Guard ay naghahanap na. Maghahanap na sila ng mga nawawalang sabungero. Ayan, napakalawak po niyan. Alam nyo, lawak-lawak po nitong Taal Lake na ito sa totoo lang. Talisay, Laurel, magkakasama yan eh. Ayan, ang lawak niyan. Diyan po hahanapin yung sinasabing kung totoo sinunog tapos bago ibinaon. Maaaring isa lang ho ito, itong Taal Lake, isa lang ho sa paghahanapan ng mahigit na 100 nawawalang sabungero. Grabe ang idinulot niyan. Grabe ang paglabag sa karapatang pantao nung panahong yon. Tukhang, double barrel campaign, na libo-libo ang nawalang buhay, plus yung isabong, mahigit na 100. Di ba? Ngayon po sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno, nag-iimbestiga dahil merong kumplena, merong pamilya ng biktima na humahanap at sumisigaw ng katarungan. So tulungan natin ang gobyerno na siyang magbibigay ng hustisya sa mga posibleng sangkot dito sa human rights violation. Yung Operation Tukhang, si dating Pangulong Duterte nakakulong na sa The Hague, ICC. Yung mga co-accused, susunod na yan. Okay? Definitely magkakaroon ng warrant of arrest yan. Itong dito sa Isabong, mabigat po ito. Noong mga panahong yon, wala pong ginawang malinaw na investigasyon ang PNP. Sino ba ang PNP chief noong 2021? Bakit parang walang ginawang investigasyon? Ang Senado nag-imbestiga noon, grupo ni na Senador Bato de la Rosa, pero walang nangyari. Tumigil ang investigasyon. Dahil ba malalaking tao talaga ang sangkot? Dahil ba nakikinabang ang gobyerno noong panahong yon sa Isabong? Katulad ng issue sa Pogo, nakinabang din sila. Ang gobyerno, barya lang ang pumasok na pera. Mukhang mas malaki ang pumasok na pera doon sa mga individual na protector at nasa likod ng Pogo at Isabong. Pero hindi lang ho siya na kontento sa pera at kung anong dumating sa kanilang kapalit ng Pogo at Isabong operation. Umutang pa sila ng mga buhay ng walang kalaban-labang mga Pilipino sa Tukhang, double barrel campaign at itong Isabong, sabungerong nawawala. Ang sinabi po ni General Torre, PNP chief, ang kanyang report, sinunog pa ito bago ibinaon. So ibig sabihin talagang gusto nilang pahirapan ang investigasyon, ang investigador, at gusto talaga niya walang ebidensya. Kasi pag sinunog, ano bang matitira? Tapos saka ibabaon. Wala na talaga. At ngayon, hindi lang po dyan sa pinakita kong lawa or yung Taal Lake na paanan ng Taal Volcano. Sisisid at hahanapin ng Philippine Coast Guard. Handang-handa po at ginagawa na ng Philippine Coast Guard ang paghahanap yan sa lawak na yan. Ang medyo may magandang development kahit paano, identify na po yung pispan na posibleng pinaglagyan. Kasi daw may-ari ng pispan ay nakipag-ugnayan pa doon sa mga gumawa. Para nagkita-kita pa sila bago tuluyang naglaho ang mga sabungero. Kaya yung may-ari ng pispan na hindi pa binabanggit ang pangalan for security reason, ayun po ang makapagtuturo siguro. Saan lugar yung pispan niya na posibleng doon itinapon na, doon ibinaon ang mga nawawalang sabungero. Kaya kahit pa paano merong identify na lugar na pwedeng paghanapan. Pero yung kabuuan ng mga nawawala, hindi ho sigurado kung nandun lahat. At dahil hindi lang ho sa lawak po nung Pispan or Taal Lake. At ang masakit dito, malaki ang epekto doon sa mga mamamayang naghahanap buhay dyan sa Taal Lake. Alam nyo, marami pong isda na kinukuha dyan. Tilapia at saka yung tawilis na tinatawag. Yung tawilis po ay napakasarap na isda. Kilalang kilala dyan sa lugar na yan. Maliliit yun pero masarap na isda. At dyan lang nabubuhay ang tawilis sa Taal Lake. Paano ngayon makakapaghanap buhay yung mga taga-Lemery, taga-Talisay at lahat ng mga bayan-bayan? Kasi yung Taal Lake na yan, napapalibutan po yan ng mga bayan-bayan.
na ang hanap buhay na isang pinagkakakitaan ay ang pangingisda. Tapos hinaluan nila ng ganyan dahil sa kung sino ang nag-utos. Kung totoo na may bayad na 500,000 pesos, kalahating milyon per ulo, kung 100 yan, ang laking pera. Kung 100 yan, ano ibig sabihin yan? 50 milyon ang ginastos nila para lang ibaon ang mga sabongero. Napakasama po. Yan ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Kaya dapat lang, ngayon, na nag-iimbestiga at nagpupursige ang gobyernong bigyan ng katarungan, binabanatan pa nila. Sinisiraan pa ng iba. Ewan ko kung ano nangyayari sa bayan natin. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. May pag-asa habang nabubuhay. Ang pag-asa ng bayan ay mula sa kabataan at mga tao at mga Pilipino may takot sa Diyos. Hindi mananaig ang kasamaan ng kung sino. Kaya kung sino man po ang maaaring may kinalaman dito, dapat managot. Wala nga lang kung parusang bitay, pero mahina yung hawang buhay ng pagkakakulong sa dami po ng nawawalang buhay na yan. Kaya nga dati nabanggit ko na, baka pwedeng ibalik na yung parusang bitay kasi karumal-dumal po ang ginagawa. Hindi isa, hindi dalawa. Libo-libong tao ang nawawala. Daang buhay ang nawawala dahil lang sa kanilang mga interes. Sino ang nasa likod nitong Sabong na isang malaking parang sindikato na kapag hindi nakasundo, buhay ng mga maliliit na sabongero ang mawawala na lang. Hindi naman magagawa yan ng pangkaraniwang tao. Hindi magagawa yan ng isa o dalawang tao. Yan ay organized na grupo. Yan po ang matindi. Pero ganun pa man, kayo po mga pamilya ng mga nawalang buhay o kayo mawawala ng pag-asa. Nandyan po ang batas at nandyan ang ating pamahalaan. Kahit na masalimuot na issue, kahit na may threat na rin sa mga buhay nila, kahit nga yung ibang media ay nadadamay na tinatakot ng sindikato, ay hindi po aatras ang gobyerno. Dahil ang gobyerno ay magbibigay ng proteksyon sa lahat. Yan ang kanilang sinumpang tungkulin. Sana gawin nila yan. Lead by Remulla Brother, DOJ at saka DILG, PNP Chief Torre at NBI Director Santiago. Yan po ang mga naatasan. Sana tumulong din ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na mayroon ding magagawa. Kasi nga sinasabi niya, kambal, parehas ang modus, parehas more or less ang mga galawan ng operation ng Pogo at ng Sabong during Duterte administration. Okay? Kung sino man ho ang mayroon pang malaking tao, ma-influensyang tao ng mga panahong yun na involved dito, mananagot kayo. Hindi po titigil ang Philippine government at sana'y mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga nawawala. Please like and share. Subscribe and follow kung hindi pa sa ating mga channel.